dalawang klase ng reefer setup na yung sa ano niya, sa reefer engine niya. I mean reefer ano kung anong tawag dun. Ano yan, there's a continuous, which is continuously naka-on lang yung reefer. Hello guys, good morning. It's 11 o'clock in the morning, Thursday. Ayan. Welcome to another episode na naman ng ating trucking vlog, syempre. Alam mo yun, dito tayo, load natin papuntang Pennsylvania. It's a short trip. Kung papala rin tayo is probably mga 6 hours, 6 to 7 hours, give or take. And it's gonna be an easy run, to be honest with you. It's Pennsylvania. It's an easy wow. run. So 6 hours drive, 6 to 7, give or take, depends on the border traffic or traffic. And ayun, samahan nyo ako ulit sa panibagong adventure natin. Tara! So yung guys, pipick up tayo ng load. Loady. Pick up a load. Hi, picking up a load for pickup number starts with 7,000? 7870? So yung guys, inano dito, minute ko yung usapan namin kasi it's really sensitive because, you know, details and a lot of details in this, like personal details, at marami pang iba. So I rather mute this one and then, you know, just to be respectful. Hopefully guys, mabait sila dito. What's that? Okay, cool. Thank you. So guys, ayun, ano tayo, hintay na naman. How are you, man? Huh? Yeah, I'm going out.
we need to wait on the streets. It's not acceptable to park here, but it is what it is. It's our first time here, so ayan, dito na tayo. So hintayin na lang tayo ng tawag nila. And that's it. Maloloadan tayo. Sure. See you mamaya na lang, guys. Content to, magandang content. So guys, reefer load yung dadalhin natin. And so kailangan, I mean, not reefer. So we do have a reefer, pero yung load natin kailangan protected siya sa freeze. Yung product kailangan hindi lamigin. So there's certain temperature na binigay sa profile natin, which is 55 to 65 Fahrenheit. So papakita ko sa inyo yung setup natin ng reefer natin, ng heater. So ayan. So guys, maingay dito eh. So kung nakikita nyo, sinet ko siya na 60 kasi 55 to 65 yung natin required. Ngayon yung box temp natin is 35 35 something, 35 Fahrenheit. So aangat na aangat yun, guys. And hanggang ma-reach niya yung around 55, 58, something like that. And yun, ano na yun, guys, papakita ko sa inyo yung profile natin kung yung may mga requirements and ganito ganyan. Papakita ko sa inyo, guys. Teka. Dalawang klase ng reefer setup na yung sa niya, sa reefer engine niya. I mean reefer I don't know kung anong tawag dun. Yan, there's a continuous, which is continuously naka-on lang yung reefer. Start, stop. Hello. Hello. Do you have a load bar? Yes, I do. So can you bring it to the office? Oh, you want me to bring you to the office? Yeah. How many low bars? I got 2, yes. Yeah, thank you. Okay, cool. Thank you. Yun, kailangan nila ng load bar sa loob, so papasok tayo doon. But anyways, before that, kagaya nga sinabi ko, there's two set ng there's two, what you call this, setup nung reefer. So continuous, which is continuously habang umaandar tayo from here papunta sa delivery, continuous yan, umaandar. And yung start stop, pag na-reach niya certain temperature na binigay mo doon sa sinet natin na set point, titigil siya. And then pag bumababa na naman, lumalamig, aangat na naman siya. So ganun lang yan sa reefer. And lagi ang fuel rules namin before dropping to the customer, we need to fill up the reefer
the reefer tank. Wow. May fuel siya ng sarili niya sa trailer, guys. So yun, ngayon pasok muna tayo sa sa loob and kunin natin, bibigyan natin sa kanila yung load bars kasi kailangan nila dalawang load bars. So medyo maingay dito, guys, pero dito lagi nalagay load bar natin. So kailangan nila ng dalawang load bar. Kailangan kasi nila ng dalawang load bars, guys. Papasok tayo sa loob, bibigyan na sa kanila. Dapat nasa trailer to pero bigyan na lang natin dito kasi naka-back up na ako. Oh yeah. Hello. Alright, thank you. So yun, naibigay na natin dalawang load bar. Lagi naman kasi tayong lagi tayong may load bar sa truck kasi some places they don't have straps. May straps tayo palagi. Yung load bars kasi minsan importante din yan eh. Pero kung ako lang tatamay, my preference is just straps. You know, strap is more alam mo yun, para sa akin more convenient, easy, and ano siya, napaka madali siyang ano yun eh, kasi yung load bar na yun, yung katulad kanina, luma na kasi yun, minsan nai-stuck yun, so mahirap siyang ano yun, mahirap siyang i-adjust. Ayun lang, so mamaya pagkatapos mag live unload, whatever it is, live load, sorry, ayun, rekta tayo sa customer, drop natin to, marami tayong oras, and ayun lang yun. Marami tayong oras na driving hours, so hindi tayo kakabahan, saka malapit lang kasi ito, guys. Kung tutusin nga, kaya kong kumuha ng ano eh, ng another load pabalik eh. Wow. So yun, so kita-kits tayo mamaya, samahan nyo ako sa daanan. Yeah. Tapos na tayong ma-load on and stuff, so we're gonna close it down. And we've been told to just close it down. We're just gonna check. That's all. So close it down so they can seal it from the inside. So yeah. Here, you fix it. I'll seal it? Alright. Thank you. So no,
they probably changed their mind. And ayun, ako na yung pinag-seal. And yun, papasok tayo sa loob, baback up lang natin. No, hindi na nga yata eh, sasarado ko lang guys. At papatayin ko lang kasi may idle ano kami, score, para makapag-save ng gas and stuff. So Wow. pasok tayo sa loob. Para assign natin yung ano natin, yung paperwork. Door 14. 5 minutes. So yun guys, 5 minutes daw. Kaya natin. So yun guys, na-loadan na tayo, I mean. And dire-diretso na to hanggang sa customer. We have a lot of driving hours. 11, so most probably mga 9 hours pa. Ano, probably mga 10 hours pa, ganun. 10 hours driving time, which is ang dating natin, sabi sa GPS is 11 o'clock, so it's around 3. So 8 hours. We still got 2 more hours extra. So marami tayong oras. Ayun lang, bukas tanghali tayo makakauwi sigurado, o gabi na. So ayun, samahan nyo muna ako. And yan, enjoy nyo muna yung view. Nasa 403 na tayo ngayon, papuntang Hamilton. Sa Peace Bridge tayong sa Niagara tayo tatawid guys. So yun, pakita ko rin sa inyo yung yung bridge dun sa Niagara, if you know, para lang sa mga sa mga viewers natin na mga hindi nakakaalam kung ano yung itsura ng Peace Bridge. Yun. Yeah.
Magagabi na. Ayun nga, lapit na tayo sa border. Umano lang ako nag-type lang ako ng ano dyan, ng entry number ko. And ayun, like we're literally 5 minutes away from the border. Makikita nyo, hopefully makita nyo yung bridge. Take the exit on the right. Ano kasi, na-traffic tayo guys. Naabutan tayo ng ano. Naabutan tayo ng mga ng plow trucks. So yun, na-delay yung at least mga half an hour tayong delay. Pero all good naman. Hanggang customer na to, meron pa naman tayo enough 7:54, yeah. Meron pa tayo enough driving hours hanggang sa customer. Ayun, mangyayari nito is rekta hanggang sa customer. So yan, makikita nyo yung border. Sana hindi madilim. Sana makita nyo. Enjoy lang guys. Samahan nyo ako tumawid ng border ulit. Let's go. Take the exit on the right. So yun guys, grabe yung snow. Everybody is slowing down. Kahit tayo, slow down tayo dito sa mga ganito kahit ngayon, ang bigat rin ng Exit on the right. kahit ang bigat din ng dala ko, hindi naman ako natatakot pero kapit na kapit kasi ito ngayon guys. Yung load ko ngayon kapit na kapit sa lupa, sa daanan. hindi nakakatakot mag-drive pag ganun. So yun, kung madadaanan natin duty free yan, kita nyo guys yung duty free yan dyan. Ayan, duty free yan. Ito kakaibang duty free din yan. Tawiran na dito guys. So magtatawid nga pala pag reefer yung dala mo. Kailangan mo siyang patayin. Turn it off before you get to the booth. Kasi maingay eh. Magagalit yung officer. Ayaw nila sa ingay. Guys. Alam mo namang nasa booth lang sila maghapon, tapos puro trucks pa yung yung mga air brakes. So masahit sa tenga talaga kahit naman sino eh. Turn right on 190. Then take the second right. Medyo slow down dito sa nakikita nyo yung Peace Bridge guys. Sana natin yung magandang ilaw. Dati naligaw ako ng naligaw ako sa yung kumuha ako ng fast card ko guys, naligaw ako sa pag-ikot dito. So nakakalito kasi pag yung nakapasok ka tapos syempre, alam mo naman, di tayo marunong magbasa eh. Joke lang. Yun lang ngayon. 500 meters ahead, take Peace Bridge East. Yan, sabi, slow, high winds. Yan. This is the Peace Bridge guys, Peace Bridge. Woo! Maliwanag dito guys kesa dun sa Alexandria, sa Lansdowne, Ontario. In 3/4 of a mile, turn right on I-190. Mas dito, mas maliwanag. Yan, kita-kita nyo. So ito, ang tagus rin neto, New York. Pero Buffalo, New York yung tagus neto. Yung sa kabila, yung last vlog ko is tagus nun Alexandria Bay, New York. Right? So, yun. New York pa rin naman, pero medyo siguro
medyo malayo-layo din to guys, dun sa kabilang sa kabilang bridge na dinaanan natin. Take these bridges. Ayan. So ayan, kita nyo na. 850 meters to Livingston International. So ayan, kita nyo na yung Peace Bridge guys, right? Maano siya, maliwanag. Maliwanag siya guys, maliwanag. Ayan, maliwanag ang Peace Bridge. Para siyang para siyang diskuhan. Ayan, maliwanag siya, maliwanag guys. Hopefully sa next Livingston International. Hopefully sa next na tawid natin, doon naman tayo sa kabila, sa 403. Apat lang naman yung border na bridges na dinadaanan natin palagi. Ayan nyo guys, kukuha ako ng load na papuntang west. Sa mga papuntang Chicago, yung mga ganun, papuntang Indiana, mga ganun guys. Dito talagang dito, siksikan guys. Parang yung dito, yung parang yung line dito ng trucks, ng booth, parang parang susugal guys. Kung saan yung mabilis, swerte. Kung saan mabagal, malas. Ganun hindi lahat kasi ng guys, lahat ng officer is, mabilis kumilos, which is we can't blame them kasi syempre nakakapagod din yan, even though nakaupo ka lang. Syempre yung mga numbers na itatype mo dyan sa computer, mga entry number, mga pakikipag-usap sa truck drivers. Ayun, sometimes yung iba kasi, di ba, what you called it, so yun guys, parehas lang yan ng booth na ngayon pag gabing-gabi na tulad nito, kailangan natin siyang kailangan magbukas ng ilaw, ganito ganyan, para kita nila. Ito na naman kailangan natin. And yung fast card natin syempre. Hindi na ako nagdadala ng passport guys kasi hassle. Hassle yan, hassle. Medyo matagal yung Ayun na, okay na guys. Hindi ko napapakita, same thing lang din naman yung mga booth dito. Pero dito kasi maraming booth dito, malaki kasi yung exit na to. So after natin yun, napatay ko na yung reefer. After natin may pag-usap sa officer kung ano-ano,
bubuksan uli natin yung reefer natin kasi very sensitive yung products, guys. Dala ko ngayon yung ano, alam niyo yung Sour Patches, yung maasim na pambata, candies ng bata, yun. Ayun yung dala ko ngayon. So medyo masikip lang yung booth nila dito, guys, pero yung saktong-sakto lang kasi. How you doing? Good evening, sir. How are you? What are you hauling? It's Sour Patches. What is it? Sour Patches, candies. Oh, sorry. Yeah. Where are you going? Carlisle, Pennsylvania. You're all set. Thank you, sir. So yun, guys, nakatawid na tayo. Officially nakatawid na tayo. Pero ano kasi sisindihan natin tong ano, reefer. Ayan, sisindihan natin yung reefer mamaya. Nakatawid tayo, guys. Keep left. Turn right on I-190, then take the first left. Turn right on I-190, then keep left. So yun, guys, natawid na tayo. This is New York. Samahan nyo ako. May pagsapalaran ngayon, makikita nyo. Ayan, guys, kung anong traffic ng Toronto, ganun din ka traffic ang New York. So, itong area lang na to, hindi yung buong New York, syempre. Parang Toronto rin yan eh. Toronto rin yan eh. May area lang na napaka-traffic. Laging traffic. Ayun. So ayan, may pagsapalaran tayo ngayon, 1 guys. kilometers ahead, take left branch Kasi to ano to eh, I-90 New York State Thruway. Laban-laban o bawi-bawi na to ngayon, guys. Laban-laban o bawi-bawi. Ito hanggang ano to. Hopefully medyo pagtawid natin ng konti, wala nang traffic para ano tayo. Naabutan kasi tayong rush hour, guys. Ganun talaga buhay. Pag naabutan ng rush hour, wala tayong magagawa. Yan, samahan nyo ako ngayon sa biyaheng to.
guys, nakarating na tayo. Woo! Siguro, natira sa driving hours natin is 20 minutes. In 20 minutes na yun, sapat na yun para makatulog tayo. So yun, drop natin yung trailer and I don't know what's next. I'm grabbing an MT for sure. Kasi itong lugar na to, buti maayos na dito guys. Dati chaos dito eh. Napaka-chaotic dito. Ngayon maayos na. Maayos na. So, yun guys, no, dito na tayo and then drop na natin yung trailer and mamaya may alis tayo para kumuha ng backhaul. I don't know where, pero yun, kuha tayong backhaul and pabalik ng Canada and uwian na naman. So, ano lang to, short trip lang to guys. Ayun, lagi yung sinasabi, lagi kayong mag-iingat and maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nanonood ng vlog natin. Maraming salamat and sana huwag kayong magsawa sumuporta. And ayun, hopefully everything is good, everything is well. God bless you all and lagi yung sinasabi, maraming salamat and shoutout natin yung pinakamalupit na pinakamalupit na sino ba? Dami nila eh. Pero anyways, shoutout na lang natin si Taro sa hindi niya tunay na pangalan. And sa mga nag-share and nagla-like ng videos natin sa YouTube and sa mga sa page natin, nag-follow sa Facebook and nag-subscribe sa YouTube. Maraming salamat again and see you on my next adventure. Maraming salamat. Mike Ontario out.